So ito na ngayon ang update sa ating bagong building. Yan, so ang capacity nito ay 576. Sa ngayon ang ilalagay natin na RTL ay 576. Pero ang capacity ng building na to ay nasa 1,152. So yan ang update sa ating maliit na poultry farm. So ito yung ating lumang poultry farm na merong capacity na 480 heads. Yan. So meron tayong ngayon nasa 50% na lang yung ating RTL dyan dahil nadali ng bagyo. So yan ang update sa ating mini farm. So kung makikita nyo, dalawa yung ating nipple drinker. So actually isa lang dapat dito sa isang cell na to, pero dalawa ang pwedeng ma-access nilang inuman kasi nasa in between yung nipple drinker. So pwede yung nasa dito, pwedeng uminom dito at pwede rin uminom dito, kaya malilesen yung risk ng pagka-dehydrated nila kasi dalawa yung access ng kanilang inuman. Ang ating kulungan ay made of galvanized steel. So kung makakapag ipon ulit tayo, makakapaglagay ulit tayo ng panibagong 576 dito sa bandang dulo. Yan. So meron din tayong dryer na made of slatted bamboo. Ang kagandahan ng dryer ay syempre para matuyo ang ating mga ipot. So hanggang dito siya. So ang mailalagay muna natin ay yung 576. Pero ang dryer natin ay hanggang dulo na. Ang ating flooring ay made of slatted bamboo din. Yan ang ating update sa ating mini farm. Napansin ko may mga nagsisimula ng dumaan yung mga anay, kaya dahan-dahan natin o inaalis natin yan. Bukas darating ang ating RTL dahil ilang beses nang na-cancel, hindi lang siguro 5 beses na-cancel dahil sa bagyo. Ito ang ating water source. Yan. Isang drum. Kung gusto nyong malaman yung dimension nito, comment below lang para ibigay ko sa inyo. Ang capacity ng building na to ay 1,152 heads. So sa ngayon 576 muna ang mailalagay natin. Ito yung kanilang painuman. May mga ganitong pagkakataon na dumudumi sila tapos yung floater niya hindi gumagana. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero may mga part na walang tubig tulad nito. Compare sa tatlo na yan, punong-punong sila. Tapos ito kung konti. Marami kayong mga mai-encounter na mga problem pagka nagsimula kayo dito. So halos 2 taon na ako sa ganitong larangan at talagang marami pa ring mga pag-aaralan, maraming mga sakit na na-encounter at kung paano gamutin. Ang pag-flashing ng inuman ay bubuksan mo lang itong 3 balbula na to, tapos mawawash out na siya dito sa baba para ma-flashing yung linyada, kasi minsan naiipon yung lumot. So ngayon ready na to para bukas, kasi bukas na darating ang ating manok na manggagaling ng Nueva Ecija papunta dito sa Bicol. Medyo may kamahalan ngayon ang presyo ng RTL compare doon sa previous. So yan yung luma na building namin, wala siyang dryer sa ilalim.
Bali ang vlog na to ay raw vlog lang, hindi masyadong edited para makita nyo ng maayos. Kaya yung ipot niya ay nagdedirekta sa ground, which is kapag ka nag-high tide, yung ilog na yan ay nag-high tide at tumataas hanggang dyan, kaya nababasa yung ipot. Medyo pangit yung kalagayan ng building na to, pero talagang binabantayan namin na walang mamuo o hindi makapag-reproduce yung langaw. Kaya once na may makita kaming uod pa lang, ini-spray agad namin para hindi na siya maging langaw. So yan lang sa ngayon. Update ko kayo bukas kapag dineliver na ang ating RTL, ang ready to lay. 16 weeks ang edad nila, i-deliver sa atin bukas. So keep in touch, please like, share and subscribe para updated kayo sa mga video about sa ating mini farm. Sa ating farm ay hindi lang manok ang inyong makikita, meron din tayong kambing, dog breeding, at lahat yan dito mapapanood sa ating channel. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo. Maraming salamat.